gawa lang po tayo ng konting reaction video about dun sa napanood ko tungkol sa isang OFW kay yung Tony Talks kay Tony Gonzaga, yung about kay Ate Janila. Hindi ko alam ano apelyido niya. OFW sa Japan. Ang matira na lang po sa akin, isang lapad. Is 4,000 pesos? 4,000 mahigit. O, paano ka nabubuhay sa 4,000 pesos? Titipirin po. Sa isang lutuan po ng ulam, para magtatagal na po siya ng ilang araw. Para maipadala mo yung naging OFW. Sobrang hirap ng pinagdaanan niya yung di daw kasi niya sinabi about sa pamilya niya kung anong sitwasyon niya, di niya sinasabi kung ano yung kalagayan niya doon. Tapos ang dami niyang naipangako sa pamilya niya, kaya para gawa niya yun, nilihim niya na lang, tapos nagtitiis na ng alas niya. Hindi ko napanood yung total full video ng noon kasi doon pa lang sa sinabi niya na sobrang nagtitis na parang nakakaiyak. Sobrang nakakaiyak yung halos mangiyak-iyak na nga siya yung pagkasabi niya. Titipirin niya na lang yung isang lapad sa ganun para ganyan. Sobrang nakakaiyak kaya hindi na ako nanood kasi baka malungkot lang ako. Baka malungkot lang ako dito sa Saudi. Kami mga OFW bago pumunta dito sa kung anong bansa man kayo na pumunta, may mga seminar kami yung tumatak talaga sa akin yung pagpidos namin, yung sabi sa amin ng nag-orient sa amin o nag-speaker namin, sabi niya kung may mga pangako kayo sa pamilya niyo, kung may mga pangako kayo, bawiin nyo na kasi yun talaga yung dapat daw, wag daw kayo mga ngako. Tama, yun talaga sa akin tama. Tapos sa akin naman, kung anong sitwasyon ko dito, sinasabi ko talaga sa pamilya ko kasi ayaw ko mag-expect sila na ay manghihingi sila sa akin ng manghihingi kasi baka isipin nila malaki yung sahod ko. Ay, saglit na may dumang mga Saudi. Kaya ayaw ko. Sinasabi ko sa pamilya ko kung ano yung sitwasyon ko dito. Minsan nagpapadala ko ng malaki talaga. Naamin ko yung sahod ko dito is 1.6 lang, pero minsan nakakapagpadala ko ng 1.5, isang beses ka nagpadala pa ako ng 1.6 kasi may overtime naman kami noon. Tapos sabi ko kung nauubos man yung mga pera ko dito, pinapadala ko lahat sa Pinas, sa amin dito kahit pa paano may makukuhanan kami ng pagkain. Pero yung sa Japan yung nasabi niya sa Japan, parang hirap ng kalagayan nila doon pa. Kaya sa tingin ko swerte pa kami mga yung siguro ko dito lang sa lugar namin kasi yung may dalawa kaming rep dito na kinukuhanan ng mapagkain, minsan na ibablog ko na yan, makikita nyo. Grabe yung pinagdaanan nyo. Sobrang nakakalungkot yung pagtitiis. Kaya para sa mga OFW kapwa ko, OFW, kung anong sitwasyon nyo dyan sa bansa, kung saan man kayo ngayon, sabihin nyo na lang sa mga pamilya nyo, huwag kayong mahihiya para di sila mag-expect, kasi yun lang din ang makakapagbigay ng kakaanan sa loob natin. Kung ililihim natin yung sitwasyon natin tapos masyadong mag-expect yung pamilya natin sa Pilipinas na ay makakahingi kami ng ganito. Kaya sa akin, nasutusin lang, wala akong may pautang. wala akong pera. Sa tutusin doon, wala akong pera. Sa ngayon, hanggang ngayon, wala pa din akong ipon kasi nagbabayad pa din ako may utang pa din ako sa kapatid ko na bayaran. Pero may kunting na itutulong na ako kahit paano nakakatulong na. Sahod ko na 160 na hati-hati lang yun. Sa ngayon, nakakapagpadala lang ako pinapadala ko lang is 1-2 kasi 400 sa akin ko, nag-iipon na ako kasi malapit na ako. Sabi ko mag-ipon na ako kasi uuwi na ako. Tapos kung may mga utang man, kung sakaling may mga utang sa akin, wala akong maibibigay kasi ang hirap ng magbigay doon, mahirap magpadala kasi ang laki ng bayad, kaya hindi din ako makapagpautang kung sakaling may mga emergency utang, kahit sabihin may ipon ako. Hindi ako basta-basta nakakapagbigay kasi nga mahal ng bayad ng padala. Yung pinapadala kong 18,000 kasi 1-2 i-convert mo sa Pilipinas, umabot lang siya ng 18,000 yung 10 na binibigay ko sa jowa sa partner kasi may nag-aaral siya. Tapos yung iba naman yung tinutulong ko kasi
pinatulong ko doon sa, minsan doon sa pamilya ko, minsan ang pambayad sa utang, hati-hati lang. Basta yung 10 para doon sa Jome, yung natitira naman para doon sa ganun. Hati-hati lang. Pero the best talaga yung nagkakaroon. Grabe yung nakakalungkot. Grabe. Hindi ko na pinanood. Hanggang doon lang ako sa naiiyak na siya sa pagkakwento pa niya pa lang na pinagkapas niya na yung nasa labot ko yung nakakayak na yung sitwasyon. Pero parang may mali lang kasi doon kay ate yung hindi daw niya sinabi, hindi niya sinasabi sa pamilya niya kasi nag-i-explain din niya na sinabi yung sitwasyon. Nilihim niya na lang din pero sobrang nakakabilib yung sitwasyon yung ginawa niya ate. Kaya para sa akin, yung para sa mga kapwa OFW ko, para gumanggan yung mga kalooban natin, sabihin natin kung anong sitwasyon natin dito, sabihin natin sa pamilya din kasi sa tutusin sila yung dapat unang makakaintindi sa atin. At swerte lang ako kasi yung pamilya ko isa sa napaka supportive sa mga ganun. Pag sila pa minsan mismo sa akin magsasabi na wag kang magpapaubos ng sayo dyan, pag may padala lahat. Sila pa minsan kung wala akong pera sabihin wag na ako magpadala, sila mismo magsasabi. Pero ako pa gustuhan kong tumulong kaya pinapadala ko pa din kahit nag-request din. Nag-request din ako. Hindi naman ako magugutom dito, ang daming pagkain. Sa pagkain lang, basta hindi ka naman masidan, ang daming pagkain dito. Yun lang, mahaba na, naka 6 minutes na tayo. Kaya sa mga kapwa OFW ko, laban lamang. Ganun lang ang buhay.